Mga ka-alright, worth it nga bang magpagawa ng sapatos sa sapaterong kanto lang? Magpare-pareglo tayo. Ayan. Midsole to outsole. Ayan. Dadaling natin to sa sapaterong kanto. Yun! Abangan nyo guys! Ayan. Woo! 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 Good day mga ko-alright, ito na nga guys, magpapa-reglue tayo ng Air Jordan natin na shoes sa sapatero sa kanto. So tingnan natin kung worth it ba itong gagawin ko, at para may share ko rin sa inyo kung anong pagkakaiba ng pagka-reglue ng mga mamahaling mga pangalan na nagre-reglue ng mga Air Jordan o mga sapatos natin kesa dito sa mga sapatero sa kanto na nakikita natin lang kung magkano, at ang laki ng diferensya kung tutuusin talaga kapag nagpa-reglue ka sa mga sneakerheads na mga nagsasapatos at sa mga sapaterong kanto. So guys, ipapa-reglue natin to. Yan. Abangan nyo guys ang pagtatapos nito, at dadalhin ko to sa sapatero. Yan. Dalawang pares yan guys. So, siyempre nakakapanghinayang talaga mga ko-right yung mga sapatos natin na hindi natin nagagamit kasi nga wala eh. Nag-expired na yung glue niya. Kaya hindi ko magamit. At sa sobrang gusto ko talagang gamitin siya, marami na rin akong mga chinyat tumingin sa mga Facebook, yung mga gumagawa ng regluing talagang medyo mahal. So hindi natin napapagawa kasi siyempre kailangan din natin ng budget doon mga ka-alright. So ito na ang tawag dito na nasubukan ko na siya guys sa isang sapatos ko, kaya isusunod ko tong Jordan 11 natin. So ipapakita ko sa inyo guys, ito yung Jordan 10 natin na BOB, Bulls Over Broadway. Ayan guys, ito yung BOB natin na pinagawa natin sa sapatero sa kanto. Reglue, wakwak rin yan guys dito. Anong napansin nyo guys? May napansin ba kayo? Meron guys. Pinatahi ko siya guys, mga ka-alright. Pansin ba? Kita nyo? Hindi siya pansinin guys kasi parang design na rin yung tahi. Yan, makikita nyo guys. Diba? Ayan. So, hindi ko na po problemahin yung reglue ulit kasi nakatahi na to guys. Talagang makasabi ko lang mga ka-alright, talagang matibay na talaga siya. Kahit ipang basketball pa natin to. Kasi nakatahi na siya, tinan mo. At na-amaze ako mga ka-alright kasi nga ang pulido ng pagkakagawa oh. Ha? Sapatero sa kanto lang to mga ka-alright. Ayan. Kaya nasubukan ko siya. Pero yung Jordan 11 natin mga ka-alright, hindi natin ipapatahi yung kasi siyempre medyo alanganin ako dun eh. Dahil alam nyo naman ang presyo nun, napaka mahal din. Kung papatahi ko siya baka hindi ko magustuhan. Pero ayan, subukan muna natin ang reglue, di ba? Tingnan mo guys oh. Kung dadaling ko to sa mga sneaker na mga regluing, magkanong presyo nila is around 2,000 per gluing. Depende pa kung anong klase ang sira ng sapatos mo, talagang medyo mahal. Umaabot pa nga ng mga around 2,500 to 3,000. Yan. Ayan guys, diba?
Mapapansin nyo ba yan? Hindi na. Diba? Hindi siya pansinin. Nang mapapansin mo lang, parang may design siya. Design. Pero hindi na masama guys, kesa naman hindi natin nasusuot yung sapatos natin. Diba? Tinry ko siya. At ang resulta, napakagaling. Talagang nasatisfied ako talaga sa nangyari sa Jordan 10 natin. Yan o. Kaya ngayon, nagagamit ko na siya. Diba? Tahi pa yan, tahi. So, abangan nyo guys kung mangyayari dito sa ating Jordan 11. Diba? So, one of my precious collection na nanghihinaing na ko dahil hindi natin nagagamit. So, abangan nyo guys ang pagtatapos nito at makikita natin ang resulta. At syempre, update ko sa inyo guys kung magkano binayad natin. Diba? Dito? Ay, sorry. Walaan nyo guys kung magkano binayad ko dito. Walaan nyo. Ha? Wala pang 200 pesos guys. May dikit na, tahi pa. Sang ka na? Pwede sa Zapaterong Kanto lang yan. Na hindi nila sa mga sneakerhead, hindi nila magagawa yan guys na 200 pesos. No way! Diba? Diba? Ganda. Ayun guys, dali na natin to sa Zapaterong Kanto at tingnan natin ang resulta. Okay? Okay mga ka-alright. Dali na natin to sa Zapaterong Kanto dito sa amin. At magbabike lang ako kasi malapit lang sa amin to. Dito lang sa may subdivision namin. Lalabas ka lang at nandun na. Malapit-lapit lang to. Dito tayo sa Zapatero. Kuya! Morning! May papano ako sa'yo. Papaproject ako sa'yo kuya. Yan, ito si kuya. Hindi kuya, ano lang. Dikit lang yan. Ayan, kuya. Zapaterong Gala. Dito lang yan sa eto na nga mga ka-alright, ang finished product ni Zapaterong Kanto. Ayan guys, papakita ko lang sa inyo guys kung gaano kalinis din niyang gumawa. Ayan guys. Ayan. Outsole niya. Outsole check. Outsole check. Okay. Yan. Ayos! Diba? Yan o. Diba? Ginawa niya lang to ng patingin ko mga around 6 to 7 hours lang. Kasi binigay ko sa kanya to ng mga around 12:30 ng hapon. Nakuha ko siya ng around 8 o'clock ng gabi. Diba? Ang bilis. Siyempre, kailangan natin i-check to at gagamitin ko na to ngayon. Diba, mga Rora? Natin.
Ayun na nga mga ka-alright. Hopefully, na-inspire ko kayo dito sa video na to na magpagawa sa sapaterong kanto. Siyempre, depende rin sa mga gumagawa yan kung batikan ba sila. Sa tingin ko kasi itong pinagpapagawan ko is batikan na sa sapatero. So, na-share ko lang sa inyo guys kasi alam nyo naman sobrang mahal magpa-reglo ng sapatos. Pero ako talagang tinry ko dahil mura lang siya guys. Hulaan nyo guys kung magkano ang binayad ko dito. So, wala pang 300 pesos. Ah? Yes, you hear it right, man! Wala pang 300 pesos yung dalawang pairs na yan. Yung pinareglo ko, midsole tsaka outsole. Diba? Sulit! Diba? At least magagamit ko na yung favorite shoes ko. Hindi lang siya nakatambak kasi nasira nga siya. At yung pangalawa kong binigay sa kanya ngayon is yung bread ko. Kasi tuklap rin yung J11 natin na bread. So, yung isang pares niya, may tuklap rin. Siyempre, dinala ko na rin kay sapaterong kanto yan. Diba? Ito guys. Try nyo rin. Mga ko sa inyo. Salamat guys. Thank you for watching my video. And see you in my next vlog. Ciao, ciao!